Ang mga talata na ating binasa sa John chapter 3 verses 1 to 15 ay isa sa pamilyar na kwento sa Bagong Tipan. Ang pagtatagpo at dialogo ni Jesus sa isang lalaking nagngangalan Nicodemus. Si Nicodemus ay isa sa mga kilalang tao sa buong Israel nung mga panahong iyon. Siya ay mayaman, makapangyarihan at isang taong relihiyoso. Sa pagtakbo ng kanilang usapan o sa takbo ng kanilang usapan, tinawag ni Jesus si Nicodemus na guro ng Israel. Ito ay nagpapahiwatig na si Nicodemus ay isang edukadong tao, a learned man. Ngunit sa kabila ng kanyang malawak na kaalaman, may isang napakahalagang bagay na hindi alam ng taong ito. Isang gabi, ang mayaman, makapangyarihan at edukadong lalaki na ito ay natagpuan ng kanyang sarili na mag-isa sa harap ng Panginoong Hesukristo. Ang mga natutuhan ni Nicodemus noong gabing iyon ay naging pinakamahalagang aral sa kanyang buhay. Siya'y lumapit kay Jesus upang magtanong ng mga bagay ukol sa buhay at siya'y umalis ng may kaalaman ukol sa bagong kapanganakan. Tayo'y makinig habang ang dakilang guro ay tinuturuan ang isang guro ng bayang Israel. Ang pamagat ng ating pag-aaral ay tinawag kong Born Again, a Must, a Mystery, and the Means. Habang tinuturuan ni Jesus si Nicodemus sa katotohanan ukol sa kaligtasan, pinapaliwanag niya ang ilang mahalagang kaalaman ukol sa muling kapanganakan na kailangan nating marinig din naman. Muli ay mayroon tatlong mahalagang punto ang ating pag-aaral at ilang mga sub-points sa ilalim ng mga ito. Ang unang mahalagang kaalaman o mahalagang punto na ating makikita sa ating binasang teksto ay nasa mga talatang 1 hanggang 3. The new birth is a must. It is a necessity, ika nga. Sabi dito, now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher from God, for no one can do these things that you do unless God is with him. And Jesus answered him, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, o maliban ang tao'y muling ipanganak, he cannot see the kingdom of God. Ang salitang born again, katulad ng sinabi ng ating na pinakinggang recorded video last time, ay naging pamilyar ang mga katagang ito noong dekada 70s. Sa Amerika, hindi lang siguro sa Amerika, kundi maging dito sa ating bansa. Ayon sa survey, 70% ng mga Amerikano ng mga panahon na yon ay nagsasabi na sila'y ipinanganak na muli. Inihayag ni Pangulong Jimmy Carter noong kanyang kampanya para sa pagkapangulo na siya ay ipinanganak na muli. Mula kay Carter, kay President Carter, marami sa mga sumunod na mga pangulo ng Amerika at kilala sa lipunan ay inangkin na sila man ay may ganong uri ng karanasan. They were born again. O yung iba, they encountered a spiritual enlightenment. Wika nila. Sa sulat ni Tito sa Titus,
sa chapter 3 verse 5 ay ganito ang kanyang sinasabi. He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Ginamit ni Tito o ni Titus ang salitang regeneration. It also means rebirth. Ibig sabihin nito ang salitang born again at regeneration ay nagkakaisa ang kahulugan. Maraming mga tao ang nag-aakalang ang regeneration ay tulad ng reformation o pagsasaayos, no? Reformation is aligning things, no? Inaayos niya ang mga bagay. Halimbawa, ang ating bansa ay mayroon tayong mga elected officials na ang senador, ang mga kongresista, sila ay nire-reform nila tuwi na ang ating mga batas. No, isinasaayos nila. Mayroong mga pagbabago silang ginagawa na dapat na baguhin para umangkop ito sa kasalukuyang na kalagayan ng mga Pilipino. Ang mga piitan o yung mga jail management, meron silang kaya nakukulong ang isang taong nagkasala ay sa loob ng kulungan ay sinisikap nilang ma-reform sila. Mabago ang kanilang pag-iisip, ang takbo ng kanilang kaisipan upang sa paglabas nila ay hindi na nila muli magawa ang kanilang ginawang krimen. Ganon din yung mga rehabilitation center ng mga addicts, no? Sila ay pinapasok doon upang sa mabago ang kanilang takbo ng kanilang isipan at sa kanilang paglabas ay hindi na sila muli gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang isang taong regenerated person na binabanggit ni Titus ay kaiba sa taong nagnanais na mareforma o nais na mapabuti ang kanyang buhay. Ang kinakailangan ng sangkatauhan ay regeneration, hindi reformation. May kasabihan nga sa English, ang reformation is just whitewashing, but regeneration will wash you white. Reformation will put new clothes on a man, but regeneration will put a new man in his clothes. Ang regeneration, ang kailangan ng sangkatauhan, ang kailangan ng bawat isa sa atin. May familiar na kasabihan ang mga Christians sa pagbibigay diin sa kahalagahan ng to be born again. Wika nila ng karamihan, if you have been born only once, then friend, you are going to die twice. But if you have been born twice, you will never die. Bakit nila nasabi yung you will never die? Pagkat napagwagian ni Jesus ang kamatayan. Siya mismo ang nagsabi sa Juan chapter 11 verses 25 to 26. Ganito ang sinabi ng ating Panginoong Jesus. Jesus said to her, okay, Martha, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Yan ang tanong ni Jesus kay Martha. At mga kapatid, yan din ang tanong niya sa bawat isa sa atin. Sa isang tunay na Kristiyano, ang physical nating kamatayan is the door to eternity with the Lord Jesus. Sa pagkakataong ito, hayaan ninyo na ipakita ko sa inyo bakit kinakailangan ng bawat isa sa atin
na ipananganak muli upang makapasok sa langit. Kailangan nating ng bawat isa sa atin na ipanganak muli dahil ang ating kalikasan ay nagsasabi na kailangan tayong ma-born again. Si Nicodemus ay nakatanggap ng maraming kritisisimo sa paglapit kay Jesus ng gabi. May mga nagmungkahi na ginawa niya ito dahil nahihiya siya na may makakita sa kanya na kapwa Pariseo. Well, sa aking palagay, pumunta siya kay Jesus ng gabi pagkat siya ay isang abalang tao. He was a busy person, a busy man. Marami siyang gawain. At ganun din naman ang Panginoong Jesus. Napakaraming tao ang lumalapit sa kanya kapag kaaraw. Saka nakikinig ng kanyang mga pagtuturo at napakaraming may karamdaman na lumalapit sa kanya para sa kagalingan. Sa aking tingin, nais ni Nicodemus na magkaroon ng uninterrupted time with Jesus. Ating mapapansin, etong si Nicodemus nang lumapit kay Jesus. Siya ay nagpakita ng kababaang loob at may mga salitang pagpupuri kay Jesus. No? Tinawag niyang, "You came from God." No? Alam natin na siya ay may mga katanungan na nais sabihin kay Jesus. Subalit, bago siya makapagtanong, agad siyang sinabihan ni Jesus ng, "You must be born again." Twice sa talatang 3 at talatang 7. Laking gulat marahil ni Nicodemus sa pahayag na ito ni Jesus. Sa tingin ng kapwa niya, ang taong ito ay masasabi na hindi siya ang taong dapat sabihan na kailangan ipanganak na muli o kinakailangan mong magbagong buhay. Maaari pang yung standby na lasenggo sa kanto o kaya yung prostitute na babae na lumapit kay Jesus. Sila ang mga uri ng tao na dapat nasabihang kailangan mong ipanganak na muli. Kung may timbangan man doon sa gate bago pumasok ng langit at titimbangin ang mga nagawa ni Nicodemus dito sa lupa, makasisiguro tayo na mas madaming nagawang kabutihan at mas konting kasalanan lamang ang kanyang nagawa sa mata ng kanyang kapwa. At dahil dito siya ay papapasukin sa gate ng langit. Kung mayroon nga bang ang basihan ay ang timbangan ng mabutit masamang nagawa. Pero alam natin na hindi iyon ang basihan. Walang timbangan doon sa bago magpintuan ng langit. Silipin natin ang mga katangian nitong si Nicodemus na nakita ng kanyang kapwa para to understand better na ang standard, ang moralidad na katangian nitong taong ito. Well, unang-una, si Nicodemus was a rich man. Ito ay ayon sa tradisyon. Ang tradisyon ay yung mga outside from the Bible resources, tulad mga nasulat nung panahon na yon. Ayon sa mga salaysay ng mga Hudyo, itong si Nicodemus ay isa sa 3 pinakamayaman sa Jerusalem. So kung marami kang pera, for sure magagamit mo iyon padagdag puntos para ka makapasok sa langit. Sa pagbibigay limos sa mahihirap, sa pagbibigay ng malaking halaga sa simbahan, tulad ng pinaniniwalaan ng nakararami nating mga kababayan. Totoo, pag marami kang pera, mabibili at magagawa mo ang maraming bagay. Ngunit, kailanman ay hindi nito mabibili ang pagpasok mo sa langit. Ang ikalawa namang kapansin-pansin sa taong ito
Si Nicodemus was a respectable man. Sa kanyang paglalakad sa lansangan, tinuturo siya ng mga katandaan sa mga nakababata at sinasabihan ng mga ito na tularan nila ang mamang iyon, ang taong iyon, habang nakaturo ang kanilang mga daliri kay Nicodemus. Isang tao na may mataas na katungkulan at isa sa nangunguna sa bayang Israel. Gayunpaman, hindi nababago ang ating kalagayan sa harap ng Diyos, anuman ang naabot nating estado sa harap ng mga tao. Oo, mabuting bagay na tayo ay maging kagalang-galang at magkaroon ng magandang pangalan sa harap ng mga tao o sa lipunan. Ngunit hindi iyon ang magbibigay sa iyo ng lugar sa langit. Ang ikatlong bagay na mapapansin natin kay Nicodemus is, Nicodemus was a religious man. Siya ay isang Pariseo. Sumusunod ng hanggat maaari sa buong kautusan. Maging si Jesus ay kinilala ang relihiyosong pagsisikap ng mga ito, ng mga Pariseo. Basahin natin sa Mateo ang sinabi ni Jesus. Sabi niya, "For I tell you, unless maliban your righteousness, ang iyong katuwiran ay lampasan, exceeds that of the scribes and the Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven." No, kailangan, sabi niya, kung mayroon mang mga matutuwid sa bansang ito o sa mundong ito, ay walang hihigit, walang katulad sa mga Pariseo at mga skriba, ngunit ang kanilang katuwiran ay hindi nakaabot sa pamantayan ng hinihingi ng Diyos sa tao. Walang makalalampas unless you exceed, sabi ni Kristo, walang makaka-exceed sa pinakikita ng mga katuwiran ng mga religious na leaders na ito. Nagbibigay siya ng ikapu. Pinagsisikapan na lubos na sundin ang bawat kautusan at gawin din ang mga tradisyon ng kanilang mga elders. Gayunpaman, ang kanyang ginagawa ay hindi nakapagbabago kung sino siya. At ganun din tayo. Sa kabila ng panlabas na nakikitang katuwiran, si Nicodemus ay isa lamang sa mga maraming relihiyosong tao na nangangailangan ng isang manunubos. Mabuti ang mabuhay ng malinis at banal, ngunit hindi iyon magliligtas sa inyong kaluluwa. Ang inyong mga gawaing panrelihiyon ay hindi rin magagawang makapasok kayo sa langit. Ang kaligtasan ay dumarating lamang sa pamamagitan ng kapanganakang muli. Ang kapanganakang muli ay kinakailangan sa isa pang dahilan, pagkat ang kalikasan ng langit ang nagsasabi na kailangan nating ma-born again. Sa verse 3 ay sinabi ni Jesus na kung walang kapanganakang muli, you cannot enter the kingdom of God. It is impossible. Kumbaga, bakit? Pagkat ang langit ay ang kaharian at tahanan ng Diyos na banal. Ang kasalukuyang kalagayan at kalikasan ng makasalanang tao ay hindi angkop sa kalikasan ng langit. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus at sa kanyang ginawang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo, ang makasalanang tao na nagsisisi ay magkakaroon ng paglilinis ng kanyang mga kasalanan upang siya ay maging angkop sa kalikasan ng langit. Ang kapanganakang muli ay nagbibigay ito sa atin ng bagong kalikasan at nagbibigay ito sa atin ng bagong buhay. Ang tanging paraan para makapasok ka
sa langit, ang unang dapat mangyari sa iyo ay ipasok ang langit sa iyong puso. Ang ikalawang main point sa ating teksto na pinag-aaralan ay makikita natin sa mga talatang 4-8. The new birth is a mystery. How can a man be born again when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of flesh is flesh, and that which is born of spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear its sound, but you do not know where it comes from and where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. Walang duda na ang kamanganakang muli ay isang mahiwagang kaganapan. Wala man isa sa atin ang lubos na makauunawa ng lahat na nakapaloob sa pangyayaring ito. Sa kabilang banda naman, makabubuti na atin tingnan kung papaanong ipinaliwanag ni Jesus ang misteryong ito kay Nicodemus. In verse 47 ay makikita natin, Jesus compares it to physical birth. No? Inihambing ni Jesus ito sa kapanganakang pisikal. Ang pisikal na kapanganakan ay isang misteryo. Kahit na ang mga doktor ay di alam na ang buong pagpapaliwanag o sa pagsilang ng alam nila na ang pagsilang ng isang bagay na kamangha-mangha at nababalot sa misteryo ang pagsilang ng isang sanggol, ng isang tao. Mayroong ilang paghahambing na maaaring gamitin sa physical na kapanganakan upang ilarawan ang espiritual naman na ating kapanganakan para maintindihan pa natin. Ang physical birth provides life. May buhay ang mga sanggol dahil ipinanganak sila. Gayon din, ang espiritual na kapanganakan ay nagbibigay sa isang tao ng espiritual na buhay. Ayon sa 1 John 5:12, ganito ang sinasabi, Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Kahit ang tao ay humihinga, kumakain, gumagalaw siya, ngunit sa pisikal na paraan, ngunit kung si Kristo ay wala sa kanyang buhay, siya ay patay sa harapan ng Diyos. Kung wala ka pa, kaibigan, kay Kristo at si Kristo ay wala pa sa iyo, ikaw ay patay sa espiritu. Ngunit kung ikaw ay na kay Kristo na at si Kristo ay nasa sa iyo, ikaw nga ay ipinanganak na muli sa espiritu. Ang ikalawang paghahambing naman ay physical birth only happens once. Sa physical na katotohanan, maaari kang lamang ipanganak ng isang beses at ganoon din naman sa kapanganakang muli sa espiritu. Ito ay minsan lamang nagaganap sa isang taong sumasampalataya kay Jesus. Ang ikatlong paghahambing ay physical birth takes place because of the suffering of another. Ang isang ina ay lubos na naghirap mula sa pagbubuntis pa lamang hanggang sa mailuwalang kanyang anak sa mundong ito. Si Jesus ay naghirap ng lubos hanggang sa kamatayan upang ang makasalanang tao tulad mo at tulad ko ay maaaring ma-born again sa espiritual na kalagayan. At ang ikaapat na paghahambing ay physical birth gives the infant a brand new start. Ang bagong silang na sanggol ay walang nakaraan. Pawang ang kasalukuyan at hinaharap lamang. Gayon din sa sinumang born again. Magkakaroon ka ng bagong simula.
Ang iyong nakaraan na buhay ng pagkakasala ay napawi na at isa ka ng bagong nilalang. Maluwalhating kinabukasan ay nasa harap mo. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa Korinto, ang ganito, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. At sa talatang 8 naman, inahalintulad ni Jesus ang kapananganakang muli sa hangin. Jesus compares it to the wind. No? Sinabi ni Jesus kay Nicodemus na kung paano ang hangin ay nadarama at ang mga epekto nito ay nakikita, kung saan ito nanggaling at kung saan ito pupunta ay nananatiling isang misteryo. Katulad din naman ng kapanganakang muli. Hindi natin nakikita ang pagkilos ng Diyos sa puso ng tao. Ngunit makikita natin ang epekto ng Espiritu Santo sa buhay ng mga na-born again. Kapag nakita nyo ang dating lasenggo ay tumalikod na sa buhay ng paglalaseng, ebidensya ito ng pagkilos ng Diyos sa kanyang puso, sa kanyang buhay. Kapag ang dating palamura ay di mo na naririnig ng masasamang salita, ebidensya ito ng pagkilos ng Diyos sa buhay niya. Kapag ang dating bar girl ay tumalikod at tumigil na sa klase ng trabaho na kanyang ginagawa, ebidensya ito ng pagkilos ng Diyos sa kanyang puso. Isang misteryo pagkat di natin nakikita ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa puso ng isang tao. Ngunit ang tanging nakikita natin ay ang pagbabago ng kanilang mga buhay na patunay na sila nga ay na-born again o born in the Spirit. They receive by faith Jesus as their Lord and Savior. Magkakahalintulad ang mga katotohanan yan na sinasabi sa banal na kasulatan. Iisa ang sinasabi nila. 2 Corinthians 5, sabi ni Apostol Pablo muli, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Kaya kung ang mga tunay na born again ay makikita natin ng pagbabago. Kaya yung mga nagsasabing sila ay born again na, ngunit hindi na bago ang kanilang buhay, dati pa rin ang klase ng pamumuhay nila, walang pagbabago, ay sila ay meron lamang head knowledge na tinatawag. Nadinig, naniniwala, pero kailanman ay hindi pa nakaranas ng kapanganakang muli. Ang ikatlong main point sa ating pag-aaral ay yung paraan, the means of the new birth. Verses 13 hanggang 15. No? Nang marinig ni Nicodemo ang mga bagay nito, gusto niyang malaman kung paano ito posible. Ang tatlong mga huling talata na binigkas ni Jesus ay pagpapaliwanag kung paano magiging katotohanan ang kapanganakang muli sa isang tao. Sa mga talatang 13 hanggang 14, makikita natin ang means o paraan, the means of the new birth. No? Sa 13 to 14, ipinaliliwanag sa atin na ang bahagi ng tagapagligtas, ang papel ng tagapagligtas sa dalawang talatang ito. Sinabi ni Jesus kay Nicodemus na ang bahagi ng tagapagligtas sa bagong kapanganakan ay ang pagbaba niya sa langit. Siya ay pumarito sa mundong ito upang mamatay para sa mga kasalanan ng kanyang mga tao. Kaibigan, iyan ang ginawa ni Jesus para sa iyo. Kung natanggap mo na siya bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas, iniwan niya ang langit, nagkatawang tao, nabuhay na walang kasalanan at namatay ng isang kakilakilabot na kamatayan sa krus. Ipinaalala ni Jesus kay Nicodemus ang panahon ng nagkasala ang Israel at nagpadala ang Diyos ng mga ahas sa kanila upang sila ay tuklawin. Numbers 21 sa Old Testament.
Nang magsisi ang mga Israelita, inutusan ng Diyos si Moises na gumawa ng isang tansong ahas at ilagay ito sa isang mataas na tungkod o sa poste. Sinabi ni Jesus na siya ang inilalarawan ng tansong ahas na iyon. Siya ay naparito sa mundo. Sa mundong ito, itinaas sa krus at ipinako. Siya ay naghandog ng kanyang buhay upang tayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mabuhay. Kaibigan, nang mamatay si Jesus sa krus na iyon, binayaran niya ang hatol ng iyong mga kasalanan. Ginawa niya ang kanyang bahagi noon. Siya ay namatay at muling nabuhay mula sa mga patay. Yan ang bahagi ng tagapagligtas. Sa talatang 15 naman, ano ang dapat gawin ng taong makasalanan? Ano ang dapat gawin ng isang makasalanan na papuntang impyerno upang maligtas? Ang kasagutan, mga kapatid, ay nakasaad dito sa verse 15. Anong sabi? Whoever believes, manampalataya sa Tagalog. Katulad ng mga Israelitang nagkasala at nakagat ng ahas, ang tanging kailangan lamang nilang gawin ay tumingin ng may pananampalataya sa tansong ahas na nakabitin sa poste at sila'y mabubuhay. In short, ano ang dapat tugon sa Panginoong Hesus ng makasalanang tao? Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Sa pagtatapos, sa pagwawakas natin, nais kong basahin ang kapitulo 2 ng Ebanghelyo ayon kay Juan, 2 talata, 24 and 25. Sabi dito, but Jesus on his part did not entrust himself to them, because he knew all people and needed no one to bear witness about man, for he himself knew what was in man. Bago pa man lumapit si Nicodemus kay Jesus, alam na ni Jesus kung ano ang nasa puso niya. Alam ni Jesus kung ano ang kailangan niya nang dumating siya ng gabing iyon. At diretsang sinabi ni Jesus kay Nicodemus kung ano ang kailangan niyang marinig. Sinabi niya sa kanya kung paano siya maliligtas. Alam ni Jesus ang kalagayan ng ating mga puso. At sa umagang ito, pinaaabot niya sa bawat isa sa atin ang dapat nating marinig at ano ang tugon natin dito.